Naalala ko ang kwento na ito galing sa isang kaibigan dahil tunay nga na ako'y kinilabutan. Ang kaibigan ko ay kasalukuyang nakatira sa Marikina, ngunit ang kanyang probinsya ay sa Samar. Itago na lang natin siya sa pangalang Ben. Ilang taon nang nakalipas nang mangyari ito, pero buo pa rin sa alaala ko kung paano niya ikwento sa akin. Nabanggit ni Ben na hindi maganda ang lagay ng kanyang ina. Nagsusuka ito, nahihilo at mataas ang lagnat. Kaya naman hindi siya mapakali sa trabaho. Halos magtatatlong araw na raw kasi na may sakit ang kanyang ina, kaya hindi siya mapalagay. Nahihirapan na rin kumilos ito sa bahay at hindi din makakain ng maayos. Nabanggit niya na ipatingin na niya ang kanyang ina sa doktor upang malaman kung ano ba talaga ang lagay nito at bakit tila parang hindi tumatalab ang mga gamot na binibigay niya. Noong araw din na iyon ay nagpunta sila sa isang hospital sa Marikina kung saan agad namang inasikaso at napatingnan ang lagay ng kanyang ina. Chinek ang vital signs at kinuhanan din ng dugo at mga kinakailangang lab test para malaman kung saan nga ba nagmumula ang iniinda ng kanyang ina. Dumating ang mga sobre kung saan nakalagay ang mga resulta ng test makalipas ang ilang oras na paghihintay sa ospital. Dito na nagtaka si Ben nang sabihin sa kanya ng doktor na lahat ng resulta ng mga lab test ay negative. Ibig sabihin, sa mata ng mga doktor, wala itong problema sa katawan. Ngunit, bakit hinang-hina ang kanyang ina? Namumutla at mataas ang lagnat. Umuwi muna sila, dala-dala ang mga binili na gamot na inireseta ng doktor at nagpatuloy din siya na pumasok sa trabaho. Habang ang mga kapatid naman niya na mas bata sa kanya ang nag-aalaga sa kanilang ina. Katulad ng mga napapanood sa TV, umabot ng ilang araw na hindi pa rin bumubuti ang lagay ng kanyang ina. Ang mahirap pa, parang mas lalo pa itong lumalala. Dahil halos 6 na araw na ganoon pa din ang sitwasyon ng kanyang ina, ay nagdesisyon si Ben na umuwi sa Samar at doon ay ipatingin ang kanyang ina sa isang albularyo. Pinauna niya sa biyahe ang kanyang ina at kapatid niya para mauna na ito sa Samar. Nang makarating ang buong pamilya nila sa Samar, ay agad na nagpunta sa pinakasikat na albularyo ang mag-ina. Na-feature na ito sa isang movie noon at totoo nga na pinipilahan itong albularyo na ito. Dito na nakita ng albularyo na may inggit ang kapitbahay nila sa Marikina sa kanyang ina. Sa tuwing gigising ng umaga ang kanyang ina para magdilig ng halaman, ay dinadasalan ito ng kapitbahay habang nakatingin sa labas ng bintana. Mga itim na dasal. May lihim daw ito na inggit, kaya naman kahit anong bati ng kanyang ina sa babae ay hindi nito sinasagot. Palaging masama ang tingin nito pero hindi na lamang pinapansin ng ina ni Ben. Dito din nasaksihan ng albularyo na ang tunay na pakay ng babaeng ito ay unti-unting pahirapan ang kanyang ina. Bigyan ng malalang sakit hanggang sa ito ay unti-unting mawalan ng buhay hanggang sa mamatay. Binigyan ng 2 option si Ben ng albularyo. Ang una ay tatanggalin ang sakit ng kanyang ina at ibabalik ito sa nangulam bilang ganti, o pangalawa ay tatanggalin ang sakit ng kanyang ina at hindi nila gagalawin ang mangkukulam. Dahil lumaking Kristiyano ang pamilya nila, ay napagdesisyonan nila na piliin ang pangalawa. Ayaw nilang makasakit ng kahit na sinong tao, kaya naman nagpagaling muna ang kanyang ina
ng 1 linggo pa sa Samar bago sila lumipad pabalik sa Marikina. Makalipas naman ang 3 araw ay naging maayos din ang kalagayan ng ina ni Ben. Nakabalik na nga sila sa Marikina makalipas ang 2 linggo sa Samar at dito ay napansin nila ang masangsang na amoy na nanggagaling sa kabilang bahay. Dito na sila nagtaka, kaya naman tumawag na sila ng mga otoridad para tingnan kung anong meron sa bahay na iyon. Doon ay nasaksihan nila at nalaman na 3 araw ng patay sa bahay na iyon ang babaeng nangulam sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Ben sa kanyang nasaksihan. Hindi na nila inalam ang dahilan, pero mula noon ay mas nag-ingat na sila sa mga kakausapin at makakasalamuha nila na ibang tao. Kayo, naniniwala din ba sa kulam? EJ ng Bulacan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gabo. Ito po ay kwento ng tito at grandparents ko. Itong mga nangyari ay nangyari sa dam site na nasa paanan ng bundok. Naging sideline na po ng mga tito at grandparents ko ang mga lakal sa dam site dahil hindi naman malakihan ang sahod sa pagbabantay ng mga lupain sa kanila at dahil malapit lang din ang mga bahay nila roon. Yung dam site po na ito ay naging tapunan raw ng mga na-salvage noong taong 80s, kaya hindi po nakakapagtaka kung may mga nagpapakita. Ito po yung unang kwento sa akin ng tito ko. Tawagin na lang natin siyang Bunso. Si Tito Bunso ay bata pa. Nasa 20 pa lang siya, kaya medyo malakas ang loob niya. Si Tito Bunso ay kasama ng kanyang mga tropa at sila ay nag-usap-usap na matulog sa dam site dahil merong maliit na parang bahay doon. Sa kalagitnaan po ng kanilang pagtulog ay nakarinig siya ng kadena na parang binabatak. Hindi niya po pinansin noong una, pero kalaunan ay hinanap na niya kung saan ito nanggagaling. Nahanap niya po yung pinanggagalingan ng tunog ng kadena at nakita niya po ang isang paa na putol at may nakakabit na kadena dito. Nanigas siya at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nang malapit na sa kanyang paa ay bigla siyang bumalik sa katinuan at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Ginising niya ang mga ito. Ayaw pa nilang maniwala. Pero noong narinig na nila ang tunog ng kadena, ay bigla po silang nagkulasan. Meron pa pong kwento ang tito ko, pero galing po ito sa kasamahan niya. Doon din daw po nangyari. Tawagin na lang po natin siyang Pedro. Si Pedro raw ay galing sa birthday, pero inabot na po siya ng gabi at naisipang dumaan na lang sa dam site. Dahil shortcut nga doon. Nang malapit na po siya sa may taas, ay nakarinig siya ng mga batang nagkakasiyahan. Nang marating na niya ang itaas, ay may naaninag siyang mga anino ng bata at nagtaka siya dahil walang batang gustong pumunta doon ng ganoong oras. Pero hindi niya na lang po iyon pinansin. Nang makatapat na niya ang bata, ay nakita niya ang mga itong walang mukha, kaya dali-dali siyang naglakad at hindi siya nagpanik dahil baka habulin pa daw siya ng mga ito. Sa paglalakad niya ay may nasalubong siyang isang taong nakabisikleta pero wala din itong ulo dahil sa hindi na niya nakayanan ang takot, kaya siya nagtatakbo. Sa lugar na iyon ay marami po talagang kababalaghan na nangyari dahil sa magubat at maraming nangyari. Ako rin po ay may karanasan na doon, pero saka ko na lang po ito kwento yon. Ito lang po ang maikling kwento ko. Ako nga pala ulit si Gabo
at maraming salamat.